Okay, rinig niyo na pala ako. So, ayun na nga. Ayun ang pag-uusapan natin kaya tayo biglang nag-live kasi nga katatapos lang ng Asia Pacific. Asia Pacific International. First runner-up lang. Hindi naman lang. Actually, taas na finish na yon. Though, alam ko naman marami sa atin ang nag-a-assume or nagwi-wish ng title. Bakit first ka na? Bakit first ka na? Ang haba ng advertisement daw. Wala Kuya Carl, it means may sumpa. From the start, si Brazil talaga yung yung predicted na winner. I mean, nandyan sila Mexico, si Thailand, or even Germany, Netherlands. Lahat naman sila pumasok. Pero, yun nga, it's Brazil. Pwedeng, yun yung hirap kasi pag pag home court advantage minsan Kahit magaling talaga yung pambato. Obviously, magaling yung pambato natin at ginawa niya sa evening gown, swimsuit. Evening gown, swimsuit ginawa niya. Even Q&A talaga nag-improve si Anita. Pero yun nga yung mahirap talaga i-defend kapag host country. Kasi yun nga ang magiging mangyayari talaga yan. Wala yung pinagkaiba sa mga ibang mga rep natin na lumaban sa host country na talagang ginalingan pero hindi maibigay yung title kasi nga host country. Pero yun nga, at least maganda yung performance niya. Yung alam mo yung masasabi natin na siya yun. Na sana si Anita yun pero hindi nga talaga maibigay kasi nga host country. Ayan, di ba? Nag-agree naman kayong lahat na host country. Kaya hindi talaga siya maibigay. First runner-up, yes po, sa mga viewers natin ngayon, magandang umaga. Yep, kakatapos lang ng Miss Asia Pacific International. And yun nga po, first runner-up po ang ating pambato na si Anita Gomez. Bakit parang ang lungkot na? Bakit parang ang lungkot natin? Kasi nga sayang nga kasi nandun na talaga. Nandun na nga kasi, di ba? Yung alam niyo yun, konti na lang Yun na yun Ayun na talaga Alam, makikita mo, binigay talaga ng pambato natin Hindi, masasabi ba nating luto? Pinagpawisan tuloy ako. Masasabi man nating luto? Hindi na, luto. Masasabi niyo bang, hindi ko rin masabi Basta na, host country kasi yun host country. Minsan may mga advantage ang host country pero minsan may mga disadvantage din talaga. Pero si Brazil kasi, predicted din talaga siya na nandyan talaga siya. Or I mean, predicted na winners. Yung ibang mga page ata, nilagay nga si Brazil sa number 1. Tas first runner-up lang si Anita di ba? Oo, may mga naglagay kay Brazil sa hot picks At saka ang ganda ni Brazil. Di naman excuse ang host country, kuya. Hindi nga siya excuse. Pero, isa siyang factor kung bakit nangyayari yung mga ganito. Alam niyo naman yan, nangyayari yan sa mga pageant dito pag tayo ang host country. Isa sa pinaka-example ko na latest lang, yung kay Kenneth Kabungkal, Man of the World, na talagang ginawa ni Kenneth lahat. Pero hindi talaga siya mabigyan kasi nga host country. Hindi siya factor pero as a fan, tayo as a pageant fans, nagde-determine talaga siya kung bakit hindi nga nabibigyan ng corona ang isang host delegate. Pero yun nga, dapat siya talaga yun. But wala naman tayong magagawa. Sayang first runner-up lang si Anita. But let's be happy na lang kasi wala naman din tayong choice, diba? Hindi naman natin mababago yung result. Nandun lang naman. Pero gusto ko yung swimsuit performance niya ni Anita. Even evening gown niya, ang ganda ng performance niya. May mga iba pa ba magagaling sa evening gown? Parang wala parang siya na lang talaga Tapos doon ko nasabi na grabe talaga si Anita. Ano talaga siya? Sobrang high caliber siya dun sa pageant na yun. Doon ko biglang nasabi. High caliber pala talaga si Anita. Kahit saan mo ipadala. Si Belgium ang naghamon, sabi ni Rasbert.
Iba din yung ganda ni Belgium, no? Iba din yung winning glow niya. Hindi daw nag-shine si Anita sa hairstyle, sabi ni Ace. Yung hairstyle na bun ba, yun yung mahilig talaga i-hairstyle lagi kay Anita eh. Feeling ko gusto talaga nila i-emphasize yung mukha, kaya ganun yung hairstyle niya. Okay lang din naman. Mas tanggap pa sana nila kung Thailand. Sa Thailand naman na ginagawa ang lahat. No? Kahit pabulbul siya, ginagawa niya talaga lahat. Lumaban din talaga sa Thailand eh. Babawi na lang daw tayo sa back-to-back. Yes, October 18 back-to-back. Kumbaga bonus na lang. Bonus pageant. Bonus na lang sa atin to na yun nga. Inakyat naman ni Anita yung placement niya up to first runner-up. Kaya nga ayoko talaga na nagaganap dito yung mga pageant sa Philippines eh. Kasi it's either ikaw yung mananalo, tapos pag nanalo ka may issue ka, or hindi ka pwedeng manalo kasi nga may issue pa kasi host country. Siguro kung sa ibang bansa to ginanap, baka siya yung mananalo. Diba? Sabi naman na nag-comment, at least daw pwede pa daw lumaban si Anita sa ibang pageant. Yes, yun naman yung ano doon. Silver lining. Malay naman natin, no, maisipan niya pang pumunta pa sa ibang pageant. At least, dun sa mga inaabangan or mas inaabangan nating pageant. Malay nyo naman, MUPH, MGI, baka dun talaga siya naka-destined. Like for example, si Atisa sa Cosmo na ngayon, nasa MUPH na. But, syempre, don't hate the organization kasi hindi naman kasalanan ng organization yun. Kailangan lang talaga nilang gawin yun. Siguro, yun nga, dahil kailangan talaga nilang gawin yun. Sacrificial lamb daw si Anita. Masasabi ba nating sacrificial lamb? Shoot na shoot yung answer niya. Oo nga eh. Humanga ako kay Anita eh. Kasi nag-improve talaga yung Q&A niya. Though yung unang Q&A niya, yung nasa top 10 ata sila nun. Na naabutan siya ng timer. Sabi ko, okay na Anita, tama na. Pero naabutan pa rin siya ng timer. Pero ang ganda nung sagot niya ng final. Sabi ko, naisip niya yun. Galing, no? Eh, hindi naman ganun kadalian yung tanong. Medyo mahirap din. Nakapag-una po siyang narinig, hindi ka kaagad makakapag-compose ng sagot. Tapos yun. Dami nyo, hindi ba kayo natutulog 12:30 na, talagang tinapos natin yung Asia Pacific Papawisan na ako. Tinapos natin yung Asia Pacific Pero, yun nga mamaya, October 9 na, no? Excited ako mamaya kasi mamaya na yung swimsuit show ng Miss Grand International. Oo, doon naman ako excited. Ano ba yan? Huwag na kayong mainis. Wala tayong choice. Hindi ko nga alam kung anong oras yung yung swimsuit ng Miss Grand mamaya. Basta mga pahapon siguro siya. Baka mga 4 or 5. Ayan, kaya excited ako mamaya. But anyways, yun nga, congratulations pa din, Anita Rose Gomez, dahil nga tinayo mo pa rin ang bandila ng Pilipinas sa international stage. And especially, yun nga, nangyari siya sa Cebu. Alam niyo naman na nangyari sa Cebu. Nag-ano pa lang sila. Nag-move on dun sa disaster na nangyari last week. But yeah, binigyan naman tayo ng magandang laban ni Anita. Kasi nakaka-excite siya kanina every time na lumalabas siya. And masakit. Masakit di ba? Masakit kasi andun yun na yun pero wala tayong magagawa yeah, at least nanood kayo. Sabi ng isa nag-comment, first time nanood ng Miss Asia Pacific. At least nakapanood kayo ngayon gawa ni Anita, no? Talagang inabangan natin siya, no? Or inabangan lalo na ng mga fans ni Anita kasi ako nanonood talaga ako back din ng Asia Pacific talaga. Kasi nga, di ba, bata pa nga tayo, pinapanood natin yun. As lang, Kuya Carl, okay na ba pageant journey ni Anita? Kung okay na ba ang pageant journey ni Anita? Ako, hindi pa. Hindi mo pa siya masasabing okay na. Kung kaya pa ulit mag-compete sa mga susunod,
go lang ng go. Kumbaga hindi pa siya sa akin finish. Yung unlike kay CJ, Pauline, kasi nasabi natin finish na mga ganun. Pero kay Anita parang hindi pa. Yun naman ang maganda. Baka hindi talaga siya nakadestin doon. Baka, yun nga, sabi natin, baka siyang susunod na MGI or MUPH. Tsaka bata pa si Anita. Dahil pang mangyayari dyan. Pag nagpa-matured pa yun ng konti. Malay natin, baka siyang susunod na MGI, ganyan. So, baka nga hindi para talaga sa kanya ang Asia Pacific. Pero again, wala siyang hindi ginawa maganda kasi ang ganda ng performance na Anita. Even yung sinasabi natin Waterloo niya na Q&A, nag-improve talaga kanina. Kasi kahit ako napahanga talaga ako sa ginawa niya. Kaya wag na kayong masaktan. Sakit daw. Okay na yun. Wala naman tayong magagawa. At least first runner-up is a crown. First runner-up is a beautiful finish pa din. Kasi nga, first runner-up, though hindi ikaw yung title holder, but still, you're a first runner-up. And ginawa mo talaga lahat para, alam niyo yun, makuha yung corona. So, yun. Mamaya na lang tayo bumawi sa swimsuit show ng Miss Grand International, Emma Mary Tiglao. Matulog na kayo kasi it's already 12:42 na. Yun lang naman. Naglabas lang tayo ng ating hinaing. Bye-bye guys. Good night. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.